boy. Vroom, vroom. Simulan natin ang palabas kay Jungmin na naghahanap ng madaling paraan upang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nakita niya ang advertisement ng isang deluxe taxi service na may slogan na "Huwag wakasan ang buhay, maghiganti, gagawin namin ito para sa iyo." Napaiyak ang estudyante at tinawagan ang deluxe taxi service. Ngunit umatras siya dahil naisip niyang isa lamang biro ang serbisyong iyon. Kinabukasan, iika-ika siyang pumasok sa paaralan dahil napilayan ang isang paa niya. Nang makita niya ang mga kaklase niyang nambubuli sa kanya, napaatras siya at bumalik. Pinuntahan niya ang tindahan ng isda ng kanyang inang may kapansanan. Dahil pipi at bingi ito, nasaksihan niya ang hirap ng ina sa pagtitinda. Ang insidenteng iyon ang lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman at hindi na niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Nagpasya siyang tawagan ang taxi service na na-search niya sa internet. Si Sung Chul ang nakasagot ng tawag niya, ang director ng taxi service. Kaagad nitong itinalaga ang gawain sa driver na si Dookie. Pinuntahan ni Dookie ang estudyante at pinasakay ito sa taxi. Tinanong ni Jungmin ang driver kung saan sila tutungo. Sinabi ni Dookie na sisimulan na nila ang paghihiganti. Dito na nagsimulang magkwento ang estudyante tungkol sa mga naranasan niyang pambubuli. Nagsimula ito nang mag-transfer siya sa ibang eskwelahan. Sa mga unang araw niya ay wala siyang naging problema. Kinalaunan ay inumpisahan siyang bulihin ng 3 kaeskwela dahil amoy malansa siya. Ipinaliwanag niya na tinutulungan niya kasing magtinda ng isda ang ina bago siya pumasok sa eskwelahan. Dahil alam nilang hindi siya lalaban, patuloy siyang pinagtripan ng 3 walang magawa sa buhay. Sinubukan niyang magsumbong sa teacher. Ngunit sa halip na suporta, nagpayo ang teacher na makibagay siya at kaibiganin ang mga nang-aapi sa kanya. Tapos ay ininsulto pa siya ng guro sa malansan niyang amoy. Nalaman ng mga bully na nagsumbong siya kaya pinwersa siya ng mga ito na isama sa isang karaoke bar upang doon ay paglaruan at saktan siya. Kinukuha din ng mga bully ang allowance niya. Nang wala na siyang maibigay na pera, sinadya nilang sagasaan ang binti niya at pinalabas na aksidente ito upang makakuha sila ng pera mula sa insurance. Nang makalakad na siya ay nagtungo siya sa istasyon ng pulis. Imbis na tulungan siya, sinabi ng pulis na hantayin niya ang violence committee ng paaralan niya na gumawa ng aksyon. Pag-uwi niya ng bahay ay inabutan niya ang mga bully na naghahapunan kasama ang ina niyang may kapansanan. Nandoon ang mga bully upang bantaan siya sa mga ginagawa niyang pagsusumbong. Pati ang ina niya ay hindi nakaligtas sa pagbabanta ng mga salot na estudyante. Kinabukasan sa meeting ng Violence Committee, sa takot ay nagsinungaling si Jungmin na nagsabing natapilok siya habang naglalaro kaya nasagi siya ng motor. Alam ng ina niya na may tinatago siya kaya hinikayat siya nitong magsabi ng totoo. Gayunpaman, nanatiling tikom ang bibig ni Jungmin. Matapos humingi ng paumanhin ang mga kaeskwela, pinayuhan si Jungmin ng principal na huwag agad magsusumbong sa pulisya at ipaalam muna ang problema sa kanila. Balik sa kasalukuyan, ibinigay ng taxi driver ang isang envelope kay Jungmin bago siya ibinaba nito sa isang gaming arcade. Tinignan niya ang impormasyon bago niya sinimulang sundan ang instruction. Unang ipinaliwanag ang rules ng kumpanya. Tumatakbo ang metro ng taxi habang tinatrabaho ng kumpanya ang kanyang request. Ang bayad ay sisingilin sa oras na matapos ang transaksyon. Huling kasunduan ay hindi niya pwedeng ibunyag sa iba ang tungkol sa serbisyo ng Rainbow Taxi. Hindi malaman ni Jungmin kung itutuloy niya ang paghihiganti o hindi. Nagdesisyon siya na wag nang ituloy. Gayunpaman, muling sumagi sa kanyang isipan ang mga pang-aapi na ginawa sa kanya ng mga kaeskwela kaya bumalik siya sa arcade. Pinindot niya ang yes button upang may maghiganti para sa kanya. Sa underground basement ng taxi service, nalaman ng grupo ang istorya ni Jungmin. Nagsabi si Goyun na away bata lang ang kaso. Ngunit sinabi ng director na hindi madali ang misyong iyon dahil nakasalalay dito ang buhay ni Jungmin. Napag-alaman ng grupo na ang ama ni Sung Tae ay nagbibigay ng malaking donasyon sa eskwelahan kaya nagagawa ng bully na gawin ang mga gusto nilang gawin. Sinabi ni Sung Chul na hindi porke menor de edad ang mga bully ay ligtas na sila sa kanilang pananagutan. Kailangan nilang bigyan ng pansin ang misyong iyon tulad ng misyon na ginagawa nila sa ibang masasamang tao. Pinindot ni Dookie ang metro ng taxi na hudyat ng simula ng kanilang misyon. Sa pantry ng eskwelahan, sinadya niyang kuhanin ang pagkain ng isang guro at nilagyan ito ng dala niyang powder.
Nang sitihin siya ng teacher ay nagsorry siya at ibinigay ang tray. Kalaunan ay nagkasakit ang guro dahil sa hinalo ni Dookie sa pagkain nito. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging substitute teacher kapalit ng teacher na nakasick leave. Sinamahan at ipinakilala siya ng principal sa tuturuan niyang section. Ituturo niya sa klase ang math na hate niyang subject noong nag-aaral siya. Sinimulan ni Dookie ang klase sa pag-check ng attendance. Tulad ng inaasahan, binastos ng 3 bully ang bagong teacher at lumabas sila ng silid ng walang pakialam. Pagkatapos ng klase, muling binuli ng 3 si Dookie. Hiningan nila siya ng sigarilyo at sinabihan siyang substitute teacher lang siya kaya kailangan niyang makisama. Hindi siya nagpatinag sa mga bully kaya gumawa ng eksena si Sungtae. Umarte sila na kunwari ay nanakit ang bagong teacher. Nang subukan ni Dookie na patahimikin sila ay kinuha ni Sungtae ang pera sa petaka niya bago nila nilubayan ang kawawang guro. Natawa lang ang kasama niya sa misyon na si Goyun dahil pati siya ay nakaranas ng pambubuli. Kinahapunan ay inutusan ni Haksu ang isang matanda na ibili sila ng sigarilyo. Nang makabili ang matanda ay hindi nila ito binayaran at binigyan lang ng tirang ramen bago sila tumalilis. Dumiretso ang mga bully sa isang club upang magwalwal kasama ang kanika nilang girlfriend. Pinag-aaralan ni Goyun ang mga kilos nila sa pamamagitan ng hidden camera na sinetap ni Dookie. Habang nag-e-enjoy ang tatlo ay may dumating na kalalakihan. Inabot ni Sungtae ang malaking halaga sa leader. Lumalabas na ang 3 estudyante ay hindi lang pambubuli ang ginagawa. Kinabukasan, makikita ang 3 bully sa CR na kinikikilan ang isang estudyante. Habang tinatakot nila ang estudyante ay biglang lumitaw si Dookie. Nagkunwari siyang kailangan nilang mag-usap ng estudyante sa teacher's office ngunit pinigilan siya ni Sungtae. Iginiit ni Dookie na matuto silang rumispeto sa teacher tapos ay agad niyang niyaya ang estudyanteng binubuli. Dahil sa insidente, nagplano ang 3 na bigyan ng leksyon si Dookie sa pagiging pakialamero niya. Kinabukasan, muling nagutos ang mga bully sa isang matanda na ibili sila ng sigarilyo. Nagkataong patagong nagbebenta pala ang matanda ng sigarilyo sa mga menor de edad. Matapos makabili ng sigarilyo ay pinuntahan ni Haksu si Dookie at sinabihan siya na may naghihintay sa kanyang bisita niya sa library. Nang lumabas ng silidang teacher ay sumalisi si Hangsik at maingat na inilagay ang isang adult magazine sa bag niya. Samantala, inutusan ni Sungtae ang isang estudyante na gawan ng issue si Dookie. Nang tumanggi ang estudyante ay hinablat ng bully ang buhok niya at binalaan na may mangyayari sa kanyang masama kung hindi siya susunod. Ilang sandali pa ay dumating si Dookie sa library at hinanap ang bisita. Nang wala siyang nakita ay lumabas siya ng library. Sumunod sa kanya ang estudyanteng tinakot ni Sungtae at gumawa ito ng eksena. Nagsumbong ito sa teacher na babae at nagsabing may tinatago si Dookie na malaswang litrato niya sa bag. Ngiting aso si Sungtae dahil nakikita niyang gumagana ang mga plano niya. Kasabay nito ay nakatanggap ng tawag ang principal mula sa hindi kilalang numero. Pinatawag silang lahat ng principal sa classroom kung saan nagkaklase si Dookie. Habang nasa hallway ay galit na galit ang babaeng teacher kay Dookie. Nang makita ni Dookie ang 2 bully ay kininditan niya ang mga ito. Pagdating nila sa classroom ay pinagalitan si Dookie ng principal dahil hinayaan niyang mangyari ang di magandang insidente sa pangangalaga niya. Nang itanong ng principal kung nasaan ang upuan ni Sungtae, tinuro ito ni Dookie. Galit na galit at dali-daling binulatlat ng principal ang bag ng estudyante. Sa loob nito ay natagpuan niya ang adult magazine at mga litrato ng estudyanteng babae. Lumalabas na si Sungtae ang salarin sa insidente. Tinanong ng teacher ang biktima kung ano ang totoong nangyari sa library. Nagdahilan ang estudyante na may pumasok na insekto sa loob ng damit niya. Nanggalaiti ang teacher sa estudyante dahil napahiya siya kay Dookie. Ibinalik ni Dookie ang ngiting aso kay Sungtae tapos ay ipinakita kung papaano napunta ang magazine sa bag ng bully. Nang magpunta si Dookie sa library ay nag-iwan siya ng hidden pen camera na nasubaybayan ni Goyun. Nagkunwari siyang estudyante at kinuha ang magazine sa bag ni Dookie tapos ay isinilid ito sa bag ni Sungtae. Siya rin ang nagsabi sa principal na may magazine at larawan ng estudyante sa loob ng bag ni Sungtae. Dahil lumabas na ang katotohanan, agad na humingi ng tawad ang teacher kay Dookie dahil sa pagiging judgmental niya. Matapos pag-alitan ng principal si Sungtae at 2 kasama niya, binugbog ni Sungtae si Hyunsik. Palagay niya ay sinadya nito ang nangyari upang siya ang madiin. Nadamay din si Haksu nang umawat siya.
Nagkaayos din ang tatlo na sabay-sabay lumabas ng eskwelahan. Sa daan ay nakita nila na inaaresto ang matandang nagtitinda ng sigarilyo at damo. Nang tanungin ng matanda kung sino-sino ang binibentahan niya ng damo, itinuro niya ang tatlong bully. Nagawang makatakbo ng tatlo sa mga pulis habang ang matanda naman ay naaresto. Sa takot na mahuli ang tatlo sa paggamit ng inakala nilang damo, ibinaon nila ang nabiling sigarilyo sa lupa. Sumunod na araw, inutusan ni Sung Tae ang lahat ng kaeskwela na walang magsasalita pagdating ng teacher nila. Ang hindi susunod ay malilintikan sa kanya. Nang batiin ni Dookie ang klase ay wala ni isa ang nagsalita. Binawalan niya si Sung Tae sa paglalaro ngunit nananadya ito. Hinamon ng estudyante ang teacher na suntukin siya habang nagre-record ang mga kasama niya. Hindi pinatulan ni Dookie ito bagkus ay iniban niya ang usapan at nagsabing manonood na lang sila ng video. Nagulantang ang lahat sa napanood na video na ibinabaon ng tatlong bully ang damo sa kakahuyan. Patay mali siya si Dookie na nagkamali siya ng video na isinalang. Nang matapos ang klase ay tinanong siya ng tatlo kung saan galing ang video. Sinabi niyang nagkataong nagve-video siya sa lugar nang makita silang may binabaon sa lupa. Tiniyak niya sa tatlo na hindi niya ibubunyag ang sikreto nila kan inuman. Kinalaunan ay nagtungo ang tatlo sa kakahuyan at hinukay ang ibinaon nila ngunit wala na ito. Ilang saglit pa ay nakatanggap ng tawag si Sung Tae. Sinabi ni Dookie na ibinigay niya sa mga pulis ang damo ngunit muling nangako ang teacher na hindi niya ibubunyag kung kanino galing ang mga iyon. Tinuya ni Dookie si Sung Tae na may halong pambobola at pang-aasar. Napagtanto ng bully na hawak sila sa leeg ng guro at wala silang magawa sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Sumunod na araw ay patuloy na inurat ni Dookie ang bully at inutusan itong ibili siya ng burger. Nang ayaw nitong sumunod ay binalaan niya ito na ibubunyag ang mga kalokohan nila. Walang nagawa ang bully kung hindi ang sumunod sa kanya. Chinek ng tatlo sa internet na may 5 taon ang kulong sa mahuhulihan ng damo. Sa takot na makulong ay binantaan ni Sung Tae ang teacher na papatayin siya. Pag-uwi sa bahay ay inabutan ni Sung Tae si Dookie na kalaro ang kanyang ama. Natakot ang estudyante na malaman ng ama niya ang tungkol sa mga kalokohan nila. Sa silid ni Sung Tae ay komportableng nahiga ang teacher na para bang nang-aasar. Hiniraman niya ng pera ang tatlo ng tig 80,000 pesos at kung hindi sila magpapahiram ay ipapaalam niya sa mga pulis na sa kanila ang damo. Sumang-ayon si Sung Tae sa kondisyon ngunit siya ang magtatakda ng araw at oras kung kailan nila ibibigay ang pera. Pag-alis ng teacher ay may tinawagan si Sung Tae para hingan niya ng tulong. Kinagabihan, sinadya ni Dookie si Jungmin upang hikayatin ito na pumasok na ng eskwelahan sa susunod na linggo. Nagbigay din siya ng pasalubong sa estudyante bago umalis. Pagkatapos ay tinulungan ni Jungmin ang kanyang ina sa pagsasara ng kanilang tindahan. Habang naglalakad pa uwi, mahigpit na hawak-hawak ng kanyang ina ang kamay ni Jungmin na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang anak. Kinabukasan, pumunta si Dookie sa napag-usapang lugar nila ni Sung Tae. Nandoon din ang sindikato na may hawak sa mga bully. Kinumpronta siya ng leader sa pananakot niya sa mga estudyante. Di nagtagal ay inatake siya ng mga gangster. Gayunpaman, hindi nila alam na dating sundalo ang kalaban nilang teacher kaya madali silang natalo nito. Sinubukan siyang hampasin ni Sung Tae ngunit sa bilis niya ay natigilan ang bully. Patuloy na nilabanan niya ang mga gangster hanggang sa magawa niyang madurog ang taniman na ipupukol sa kanya. Natulala ang lahat sa kasanayan niya sa labanan. Pinagtuunan niya ng pansin si Sung Tae na nasa bingit ng rooftop. Nagbanta si Sung Tae na tatalon siya ngunit hinamon siya ni Dookie na hindi niya kayang tumalon. Tinanong siya ng teacher na bakit nagagawa niyang itulak ang mga tao at sinasaktan niya. Tapos ay sinipa siya ni Dookie upang tuluyan na siyang mahulog. Binalikan niya ang 2 bully na takot sa kanya at nagmamakaawa na patawarin niya sila. Nang banggitin ni Dookie si Jungmin ay lalo silang nabahala. Sumunod na eksena ay isinuko ng 2 ang kanilang sarili sa pulisya sa salang pambubuli sa kanilang kaeskwela. Pinilit nila ang mga pulis na ikulong sila dahil gusto pa nilang mabuhay at natatakot silang gawin din sa kanila ang ginawa ni Dookie kay Sung Tae. Samantala, pumasok si Dookie sa isang bakery kung saan itinago niya si Sung Tae. Lumalabas na may sinetap na giant inflatable bed ang mga kasamahan ni Dookie sa ibaba ng gusali. Nang sipain niya si Sung Tae ay nawalan ito ng malay sa takot. Pinakausap ni Dookie ang leader ng gangster na kinabibilangan nila Sung Tae.
Sinabihan nito ang estudyante na wag nang tatawag sa kanila at matuto siyang makinig sa teacher anuman ang mangyari. Sundin niya ang mga ito kung gusto niya pang mabuhay. Sinabi ni Dookie na kainin niya ang kaya niyang kainin na tinapay at si Jungmin ang magbabayad nito. Ngunit ang lahat ng matitira ay siya ang magbabayad. Nang marinig niya ang pangalan ni Jungmin ay bumalik ang galit niya. Ipinaliwanag ng teacher na ang bawat tinapay na babayaran niya ay katumbas ng halagang babayaran niya kay Jungmin para sa pisikal at emosyonal na pinsalang ginawa niya. Humingi ng tawad si Sungtae at nagsabing wala siyang perang pambayad sa tinapay. Sinabi ni Dookie na wag siyang mag-alala dahil bibigyan niya siya ng trabaho. Binalaan siya ni Dookie na wag siyang mag-iisip na tumakas dahil pag ginawa niya ito ay tutugisin niya siya at mas matinding parusa ang kahaharapin niya. Nang sabihin ni Sungtae na katawa-tawa ang ginagawa sa kanya, ibinalik sa kanya ni Dookie ang ginawa niya kay Jungmin. Pinaintindi sa kanya ng guro na ang mga nararanasan niya ngayon ay ang mga pinaranas niya sa lahat ng mga binuli niya. Binigyan siya ni Dookie ng pagkakataon na simulan ang bagong buhay. Sumunod na eksena ay iniabot ni Dookie ang bill ng deluxe taxi service kay Jungmin. Nang sabihin ng estudyante na masyadong malaki ang halaga, pinayuhan siya ni Dookie na pwede siyang magbayad unti-unti kada buwan. At habang nakakabayad siya ay makakaramdam siya ng kasiyahan at lakas ng loob. Nagpasalamat si Jungmin bago lumabas ng taxi. Samantala, binisita ni Sangchul ang ina ni Jungmin. Ibinalita niya na napili si Jungmin bilang scholar ng foundation niya. Tuwang-tuwa ang ina ni Jungmin at labis na nagpasalamat kay Sangchul. Si Jungmin naman ay nagbalik eskwela na. Sa loob ng kanyang taxi, sinigurado ni Dookie na maayos na ang pagbabalik ni Jungmin sa eskwelahan. Ang deluxe taxi service ay patuloy na sinusulong ang mahalaga nilang papel sa pagtulong sa mga taong inaapi upang bumalik sa normal ang kanilang buhay.